7 taon nang nagtatrabaho sa Saudi ang asawa ni Aurelia upang mabigyan sila ng magandang buhay. Habang siya ay nasa ibang bansa, si Aurelia ang naiwan upang asikasuhin ang kanilang mga anak, ang maliit na negosyo at ang pagpapatayo na rin ng kanilang pinapangarap na bahay. Pero sa araw-araw na pagbisita niya sa construction site, doon niya nakilala si Zapier, isa sa mason na unti-unting naging malapit sa kanya dahilan para mauwi sila sa maling relasyon na sa huli ay pagsisisihan lamang nila. Subaybayan po natin ang kanilang kwento ng buhay dito lang po sa ating channel. Dear Miss Callie. Ako si Aurelia, 39 years old na. May asawa kong 7 taon nang nagtatrabaho sa Saudi para mabigyan kami ng maayos na buhay. Kasama ko rito ang aming mga anak at ako ang nag-aasikaso ng maliit naming negosyo. At sa pinapangarap naming bahay na unti-unti nang naipapatayo mula sa pinaghirapan niyang ipon. Araw-araw akong nasa construction site upang bantayan ang mga materyales at ang progress ng bahay. Doon ko nakilala si Zapier, isa sa mga mason, Miss Callie. Hanggang sa isang araw, hindi ko namalayang nahulog na pala ang loob ko sa kanya. Alam kong mali ang nangyari. Alam kong may asawa akong nagsasakripisyo sa ibang bansa para sa aming kinabukasan. Pero sa isang maling desisyon ko ay nauwi kami ni Zapier sa isang lihim na relasyon na tuluyang sumubok sa akin. Ito po ang kwento ng buhay ko. Huwag niyo sanang basta husgahan at pakinggan muna ang istorya ko. Kumusta naman yung pinapagawa nating bahay, Han? Iyon ang bungad ng asawa ko nang tumawag siya. Hindi mo man lang muna pa ako kukumustahin yung bahay kaagad? Iyon, maayos namang ginagawa. Sa susunod ay o-order ulit ako ng materyales dahil kinulang. Sagot ko at kunwaring nagtatampo. Pasensya ka na, maikli lang kasi ang break time dito sa trabaho. Kumusta na ba ang misis ko? Ang mga anak natin? Kalaunan ay tanong niya. Napailing na lang ako at nawala na ng tuluyan ang pagtatampo. Maayos naman kami ng mga bata. Isa pa, na-miss ka na namin eh. Sana naman makauwi ka na sa susunod. Sabi ko sa kanya. Makakauwi rin ako, kaunting tiis pa. Lalo't ngayon may pinagkakagastusan tayo. May pinapagawang bahay kaya kailangan kumayo dito sa ibang bansa. Paliwanag niya. Naiintindihan ko naman pero hindi ko lang maiwasang hindi malungkot sa sitwasyon naming nasa malayo siya. Pagkatapos naming mag-usap, naghanda na ako para pumunta sa construction site. May bagong delivery kasi ng semento at bakal, kaya gusto kong bantayan ang pagdating ng mayon. Ayokong masayang ang bawat pisong pinaghihirapan ng asawa ko sa ibang bansa. Pagdating ko roon, abala na ang mga trabador sa kani-kanilang trabaho. Isa sa unang bumati sa akin ay si Zapier. Magandang umaga, Ma'am Aurelia. Nakangiti nitong sabi habang pinupunasan ng pawis sa noo. Ngumiti rin ako. Magandang umaga. Kumusta? Malapit na bang matapos ang pangalawang palapag? Tanong ko. Kung tuloy-tuloy naman ang dating ng materyales, baka mas maaga pa naming matapos to. Lumipas ang ilang oras at tuluyan ng nag-break time ang mga trabahador. Isa-isa silang pumwesto sa ilalim ng malaking puno sa gilid ng lote habang inilalabas ang kani-kanilang baon. Naglibot muna ako noon para tingnan kung may kailangan pa silang materyales. Nang masigurong maayos ang lahat, naupo rin ako sa isang monoblock chair na malapit sa kanila. Maya-maya ay lumapit si Zapier na may hawak na bote ng malamig na tubig. Ma'am Aurelia, baka gusto niyo pong uminom. Mainit kasi. Sabi niya habang inaabot ang bote. Salamat. Nakangiti kong sabi. Grabe ang init ngayon no. Totoo naman yun dahil tanghali ay tirik na tirik ang araw. Tumango siya. Pero sulit naman to kapag nakita niyo nang tapos ang bahay. Magandang magiging resulta. Napangiti ako at napatingin sa halos kalahati ng tapos na bahay. Sana nga. Matagal na namin pangarap to ng asawa ko eh. Nasa abroad po ba si Sir? Tanong niya. Oo, 7 taon na siyang nasa Saudi.
bihira lang makauwi. Naku, napakahirap nun ah. Ang tagal niyong magkalayo. Napabuntong hininga ko. Hindi naman madali pero kailangan dahil para rin sa kinabukasan ng mga anak namin. Tahimik siyang tumango bago muling nagsalita. Ang swerte naman ni Sir sa inyo. Kahit wala siya rito maayos yung naalaga ng pamilya. At pati itong pinapatuyo yung bahay. Napatawa ako ng mahina sa sinabi niya. Wala naman akong choice kung hindi ang asikasuhin. Sino pa ba? Ngumiti si Zephyr. Tama po pero saludo pa rin ako sa inyo ma'am. Hindi lahat ng babae makakatagal ng 7 taon na wala ang asawa niya. Hindi ko alam kung bakit pero gumaan ang pakiramdam ko sa simpleng mga sinasabi niya. Mula noon, tuwing break time ay nagkakataon na nagkakakwentuhan kami. Nagsimula sa simpleng usapan tungkol sa bahay at trabaho hanggang sa nauwi sa mga kwento tungkol sa buhay. Hindi ko pa alam noon na ang mga simpleng pag-uusap na iyon ang unti-unting magpapalapit sa amin sa isa't isa. Sa mga sumunod na araw, naging normal na sa akin ang pagpunta sa construction site. Bukod sa pagbabantay sa bahay, naging abala rin ako sa pakikipag-usap sa mga supplier at pag-aayos ng mga kailangang bilhin. Hindi ko namalayan na nasasanay na rin akong may nakakausap tuwing nandoon ako. Si Zephyr naman ay hindi naman palaging lumalapit sa akin. Hindi siya bastos, kaya naman naging komportable akong makipag-usap sa kanya. Kapag may kailangan akong itanong tungkol sa trabaho, maayos niya itong pinapaliwanag sa akin. Isang araw, habang nag-iikot ako sa loob ng bahay para tingnan ang mga ginagawang pader, napansin kong may ilang gamit na naiwan sa gilid. Zephyr, pwede bang pakilipat muna to? Baka matapakan ng ibang trabahador sabi ko. O sige ma'am, ako na pang bahala dyan. Mabilis niyang sagot. Habang inaayos niyang mga gamit, napansin kong pawis na pawis siya dahil sa init. Ang hirap din pala ng trabaho ninyo, no? Araw-araw kayong nasa ilalim ng araw, sabi ko. Ngumiti siya. Nakakapagod pero kailangan Pareho lang naman tayo ma'am. Lahat tayo may pinapangarap na maabot. Napaisip ako sa sinabi niya. Tama siya. Pareho kaming nagsisika para sa mga taong mahal namin. May pamilya ka na rin ba? Bigla kong naitanong. Sandali siyang natahimik bago sumagot. Meron po. Nanay ko at mga kapatid na tinutulungan. Kaya kahit mahirap, kailangan magtrabaho. Tumango ako sa unang pagkakataon. Nalaman kong hindi lang pala siya basta isang trabahador. May sarili rin siyang kwento at mga responsibilidad na daladala. Ma'am, parang mas marami pa kayong ginagawa kaysa sa amin. Minsan niyang biro habang nakikita akong naglilista ng mga kailangan sa bahay. Napatawa ko. Hindi kaya, mas mabigat pa rin ang trabaho ninyo, no? Pero, ang galing niyo Pinagsasabay-sabay niyo ang pagiging nanay, asawa, negosyante, at tagapangasiwa pa ng bahay na to. Napangiti ako sa sinabi niya. Hindi ko alam kung bakit pero nakagaan iyon ang pakiramdam ko. Matagal na rin kasi simula nang may makapansin sa mga ginagawa ko. Sanay na akong maging matatag para sa mga anak ko at ipakita kay Ronan na kaya ko habang wala siya. Pero minsan, nakakapagod din pala ang laging ikaw ang umaako ng lahat. Hindi ko napansin na sa simpleng mga pag-uusap namin ni Zephyr, unti-unti akong nasanay sa presensya niya. At hindi ko rin alam na ang pagiging komportable ko sa kanya ang magiging dahilan ng isang bagay na pagsisisihan ko balang araw. Mabilis na lumipas ang mga araw at hindi ko namamalayan na mas nagiging madalas ang pakikipag-usap ko kay Zephyr. Saktong tanghali nang makabisita ako at oras ng pahinga nila, kaya nagkaroon kami ng simpleng kwentuhan. Ma'am, hindi po ba kayo napapagod sa dami ng ginagawa ninyo? Tanong niya habang nakaupo kami sa gilid ng bahay. Napapagod din naman, pero kailangan Hindi naman pwedeng pabayaan ko lahat habang nasa malayo si Ronan. Sagot ko. Tumango siya. Di bali ma'am, konti na lang matatapos na tong bahay ninyo. Ngumiti ako ng bahagya. Kaya nga
Sa wakas at natupad ng pangarap naming mag-asawa. Hindi ko alam kung bakit pero kay Zipir ko nasasabi ang mga bagay na kadalasan ay kinikimkim ko lang. Hindi dahil may gusto ako sa kanya noon, kundi dahil pakiramdam ko ay may nakikinig sa akin. Ilang beses din akong tinawagan ni Ronan habang ginagawa ang bahay. Lagi niyang kinukumusta ang progress nito at kung sapat pa ba ang perang pinapadala niya. Alam kong ginagawa niya ang lahat para sa amin. Kaya kahit minsan ay nalulungkot ako dahil wala siya sa tabi ko, pinipilit kong intindihin ang sitwasyon namin. Lumipas ang ilang buwan at unti-unti nang natatapos ang bahay. Masaya akong pinagmamasdan ng bawat sulok nito dahil alam kong bunga ito ng ilang taong pagtitiis at pagsisikap namin. Sa araw ng huling trabaho ng mga trabahador ay halos hindi ko maitago ang saya ko nang makita kong tapos na ang malaking bahagi ng bahay. Ma'am Aurelia, tapos na po halos lahat. Konting ayos na lang at pwede na kayong lumipat. Sabi ni si Pierre habang nakangiti. Napangiti rin ako habang tinitingnan ng paligid. Salamat sa inyo malaking bagay ang ginawa ninyo dito. Wala pong anuman yun ma'am. Masaya rin kami na naging parte kami ng pangarap ninyo. Hindi ko alam kung bakit pero may kakaibang saya akong naramdaman nang marinig yun. Siguro dahil sa loob ng ilang buwan, nasanay na rin ako sa mga taong araw-araw kong nakakasama sa lugar na yun. Para i-celebrate ang natapos naming bahay, nagpasya kaming maganda ng simpleng salo-salo para sa mga trabahador. Hindi naman kalakihan pero gusto kong magpasalamat o pasalamatan sila sa pagod at tulong nila. Nang gabing iyon, nagtipon-tipon kami sa harap ng bagong bahay. May pagkain sa mesa, may konting tugtugan at masaya ang lahat habang nagkukwentuhan. Dumating din ang ilang kapitbahay at mga kakilala namin. Masaya akong makita na sa wakas ay natupad na ang pangarap na matagal naming hinihintay ni Ronan. Habang abala ang lahat sa pagkain, napansin kong nakaupo lang si Zipir sa gilid sa hindi gaanong pansin. Bakit ayaw mo makihilubilo sa kanila? Huwag kang mahiya dahil kasama ka din naman dito Sabi ko at tumabi sa kanya. Ngumiti siya at tumango. Salamat po ma'am, ayos lang ako dito. Masaya lang ako na natapos na rin to. Natin? Natatawa kong tanong. Oo naman ma'am, kasi naging parte rin kami ng pangarap nyo. Napangiti ako sa sinabi niya. Habang lumalalim ang gabi, naging mas masaya ang kwentuhan. May ilang nagdala ng inumin at nagsimulang magkwentuhan ng mga trabahador tungkol sa kanilang mga karanasan sa trabaho. Hindi naman ako umiinom pero nakisama rin ako ng kaunti dahil espesyal ang araw na to. Ayos na mama. Siguradong proud si sir kapag nakita niya to. Sabi ng isa sa mga trabahador. Ngumiti ako. Sana nga at sana makauwi siya para makita niya mismo. Napatingin ako sa bahay na halos taon nang pinagpapagura ng mister ko. Naalala ko ang lahat ng pagod, problema at mga gabing iniisip ko kung kailan matatapos ang lahat. Maya-maya, napunta ang usapan namin ni Zipir sa buhay. Paano kung sakaling tapos na lahat ng trabaho niyo rito? Sa ibang construction ka ba? Tanong ko. Opo ma'am, kailangan Hindi naman pwedeng tumigil kasi marami pa akong pangarap para sa pamilya ko. Tumango ako. Nakikita ako sa kanyang isang taong nagsisikap din para sa sariling pangarap. Hindi ko napansin na habang nag-uusap kami, mas nagiging magaan ang pakiramdam ko kapag kasama siya. Siguro dahil sa mga panahong yun, siya ang madalas kong nakakasama habang si Ronan ay nasa ibang bansa. Maiba nga natin ang usapan. Puro tungkol sa mga kapatid at nanay mo ang kinukwento mo Asawa? Girlfriend? Wala ka ba nun? Tudyo kong tanong sa kanya. Ay naku ma'am, wala akong oras para sa pandiligaw. Busy palagi Natatawang sagot niya dahilan para mapailing ako. Naku, dapat ibigyan mo ng oras ng sarili mo. Mahirap na, baka hindi ka na makahanap. Sagot ko kaya siya naman ang natawa. Darating din siguro tayo dyan ma'am. Sagot niya at ngumiti sa akin bago tinaas ang boteng hawak na alak. Cheers! Natawa ko at nakipag-cheers na rin sa kanya. Hanggang sa ang isang bote ay dumami pa. Ang ilan sa mga bisita ay umuwi na at
iilan na lang ang natira. Alam ko sa sarili ko na may tama na ako ng alak at sa tingin ko ay ganun na rin si Pierre. Alam mo ma'am, gustuin ko bang magka-girlfriend. Ano bang maibibigay ko sa kanya? Kung ang sahod ko ay napupunta lahat sa pamilya ko. Bakas biglang lungkot sa nakangiti niyang mukha. Bakit hindi mo nalang subukang makipag-fling? O landi-landi lang muna. At least doon walang commitment. Suhestyon ko naman. Biro lang pero mukhang sineryoso niya dahil biglang sumeryoso ang mukha niya. Kanino naman ma'am? Tanong niya sa paos na boses. Marahil dala ng tama ng alak. Nagkibit balikat ako bago umiling. Hindi ko alam. Iwas tinging sagot ko. Papayag naman ako Basta ba ikaw yun Sabi nito dahilan para magulat ako at mapatitig sa kanya. Ano? Bakit mo sinasabi sa akin yan? Natitigilang tanong ko. Amo mo ko at alam mong may asawa ko, hindi ba? Yun na nga ma'am Alam ko pero hindi ko mapigilan. Lapit ka ng lapit sa akin At kahit sarili ko, hindi ko na rin mapigilang lapitan ka. Sabi nito habang may kakaibang emosyon sa kanyang mga mata. Hindi ko alam ang sasabihin ko sa mga sinasabi mo. Iwas tinging sagot ko at naibaba ang bote ng alak. Hindi ba matagal nang walang asawa ninyo? Hindi pa nakakauwi? Ako, nandito naman ako. Pwedeng ako muna? Tanong niya sa akin sa malamyos na boses dahilan para madala ko. Dahil nasa parting hindi kami kita ay walang nakakapansin sa nagaganap sa amin. Kaya unti-unti niya akong hinagkan. Wala pa rin nakakakita. Lalo pa't ang mga natitirang tao ay abala na sa inuman. Napapikit ako noon. At nang hindi na kami makontento, napagdesisyonan naming pumunta sa bahay ng patago. Sa bagong bahay. At doon, sa isang kwarto, na kahit hindi pa gaanong malinis, may nangyari sa aming dalawa ni Pierre. Alam kong mali pero sa mga oras na ito ay wala akong ibang maramdaman kundi ang ligaya. Nung matapos kami ay parehong nawala ang kalisangan naming dalawa. Nang maalimpungatan ay doon ako sinampal ng katotohanang nagtaksil ako sa asawa ko. Na kung malaman niya to ay paniguradong sira ang pamilyang matagal kong iningatan. Napaiyak ako noon hanggang sa napahikbi dahilan para maparingon si Pierre. Sorry ma'am. Iyon ang unang salitang sinabi niya. Bakas ang pagsisisi sa kanyang mga mata pero kagaya ko ay huli na. Huli na. Niloko ko ng asawa ko dahil sa walang kwentang dahilan ko. Kaya parang awa mo na Pierre. Huwag mong ipagsasabi ito kahit kanino. Ayoko masirang pamilya ko. Hindi to pwedeng malaman ng asawa ko. Madiin kong sabi. Kinabukasan, pareho kaming umiiwas sa isa't isa. Hindi na tulad ng dati ang pakikitungo namin na kapag may kailangan akong sabihin tungkol sa bahay, sa ibang trabahador ko na pinapadaan. Si Pierre naman ay tahimik na lang at hindi na rin lumalapit sa akin maliban kung may mahalagang itatanong. Ramdam kong pareho kaming nagsisisi at makalipas ang 2 araw, tuluyan nang umalis ang grupo nila para sa panibagong project. At bago siya umalis noon, lumapit siya sa akin. Ma'am, pasensya na po sa lahat Makakaasa kang hindi na mauulit yun. At wala akong pagsasabihan. Promise. Hindi ko siya matingnan ng diretsyo. Ako rin naman kasi ay may kasalanan. Pareho tayong nagkamali. Ako man ay may kasalanan din. Kalimutan na lang natin ang nangyari sa Pierre. Tumango siya. Pero sana ay mapatawad niyo pa rin ako, ma'am. Hindi na ako sumagot. Pinanood ko na lamang silang umalis hanggang sa hindi ko na sila matanaw pa. Akala ko kapag wala na si Pierre ay magiging maayos na ulit ang lahat. Pero mali ako dahil mas lalo kong pinahirapan ang konsensya ko. Tuwing titingnan ko ang bago naming bahay, imbis na sayang maramdaman ko, ang gabing iyon ang naaalala ko. Ang bahay na pinaghirapan ng asawa ko ang naging saksi sa pinakamalaki kong pagkakamali. Ilang linggo ang lumipas ay tumawag si Ronan. Good news, mahal. Approve ng leave ko at sa susunod na buwan uuwi na talaga ako. Parang may kumurot sa dibdib ko.
Dito ka na ba talaga? Hindi, magbabakasyon lang. Huwag kang mag-alala, sa susunod pipirme na ako dyan. Excited na akong makita kayong lahat at ang bahay natin. Pinilit kong maging masaya ang boses ko. Sige, hintayin ka namin. Pero nang ibaba ko ang telepono, napaupo ako at napaiyak. Hindi dahil ayokong umuwi siya, kundi dahil hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lalaking buong pusong nagtitiwala sa akin. Hanggang sa dumating yung araw ng pag-uwi ni Ronan, masayang sinalubong siya ng mga anak namin. Yakap na yakap nila ang kanilang ama habang ako naman ay nakangiti. Pero sa loob-loob ko ay punong-puno ako ng kahihiyan. Napakaganda ng bahay natin, sabi niya habang nililibot ang bawat silid. Salamat sa pag-aasikaso mo rito ha. Hindi ko to makakayang matapos kung wala ka. Napayuko ako. Kung alam lang niya ang totoong nangyari habang tinatayo ang bahay na yon. Pinili ko Miss Callie na ibaon ang lihim na iyon at putulin ang lahat ng koneksyon ko kay Zipir. Hindi na kami nagkita pa at kahit minsan ay hindi ko na siya hinanap. Araw-araw kong pinagsisisihan ang nagawa ko at mas naging mabuting asawa ako kay Ronan at mas naging present na ina sa mga anak namin. Hindi ito mabubura o hindi nito mabubura ang pagkakamali ko, pero ginawa ko ang lahat para hindi na ito maulit pa. At hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin po ang aral na iniwan ng karanasang iyon sa akin. Kung may natutunan man ako, iyon ay ang isang maling desisyon ay sapat na para sirain ang tiwalang matagal na binuo. Ang lungkot, pangungulila o pagod ay hindi dapat maging dahilan para ipagpalit ang taong nagsasakripisyo para sa pamilya. Kung may problema sa relasyon, mas mabuting pag-usapan na lamang to ng tapat kaysa humanap ng aliw sa iba. Dahil ang pansamantalang pagkakamali ay maaaring mag-iwan ng habang buhay na pagsisisi. Kaya kung may asawa o pamilya kayong naghihintay at nagtitiwala sa inyo, ingatan ninyo ang tiwalang yun. Mahirap itong buuin at kapag nawala, hindi na ito madaling maibalik. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Aurelia.